lahat ng iwan ay mabuti. Pinagyaman niya ng lusan. Purihin ang Panginoon, dakilahin ang kanyang ngalan. Purihin siya ay Yahweh at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, dalawa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Hesukristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang laging Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo mga kapatid kung minamahal.
Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Makatapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik. At ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig nga ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang naggilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Sa ebanghelyo natin, yung tao ay dinala kay Jesus. Hindi siya lumapit mag-isa, kundi dinala. Dinala marahil ng mga kakilala niya, at yung mga kakilala niya nagdala sa kanya ang nakiusap kay Jesus na siya ay pagalingin. Naipatong ang kanyang kamay sa kanya. Maganda no sa ating pamumuhay bilang Kristiyano na makita natin bilang komunidad na tayo ay magkasama naglalakbay. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo kung hindi may mga kasama ka. At ang mga kasama mo, alam mong malapit sa iyo at mapagkakatiwalaan mo. Sila ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. Hindi palayo sa Diyos. At sana yun yung bigyan pansin natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, na sana'y
ang mga kaibigan natin ay magdadala sa atin palapit kay Jesus, hindi palayo kay Jesus. Sila ay maghihikayat sa atin na magsimba, makilala si Jesus, hindi aakayin tungo sa bisyo. Kung yung kakilala mo na tinuturing mong parang kaibigan, ang naglalayo sa iyo sa Panginoon, sinasabi ko sa iyo, pag dumating ang mga pagsubok sa buhay mo, yan ang unang-unang tatakbo palayo sa iyo. Pagdating ng problema sa buhay mo at nais mong sumandal sa Kanya, nagkakamali ka ng sinasandalan mo. Dahil wala kang sasandalan dahil nakaalis na siya. Dahil ang taong naglalayo sa atin sa Panginoon, ano ang tinitignan? Yung panlabas na itsura. Iniisip niya, ay ano makukuha ko sa Kanya? Kaya 'di ba sa ating ikalawang pagbasa, pinaalalahanan ni Santiago ang Kristiyanong pamayanan na huwag magtangi ng ibang tao dahil sa kanilang panlabas na itsura. Nakasingsing ng ginto, nakakwintas ng ginto, kala mo galing Saudi, dyan lang sa Carriedo binili. Nakadamit na designer. At ipagyayabang niya, oh, iPhone 15, fully paid. Sabi lang niyan, utang yan. Hindi pa bayad yan. Minsan, tinitignan natin base sa itsura, kaya akala natin, no, siya yung taong nais nating lapitan. Pero maganda mapansin na sa buhay ng isang Kristiyano, na yung taong maasahan mo talaga ay yung taong kilala ka nung ikay wala pa. Yung tao makakapitan mo ay yung tao na kilala kung sino ka. Hindi sa kung ano ang meron ka. Buti na lang sa ating ebanghelyo, yung taong pipi at biming-ibingi, may mga kakakilala at kaibigan na kilala kung sino siya. Hindi base sa kung ano ang meron siya. Kaya inilapit siya kay Jesus. At si Jesus ay pinakita ang kanyang closeness sa taong ito nung kanyang hinawakan sa tenga at sa dila. Di ba ang paghawak no, ay nagpapahayag ng closeness. Kung kaibigan mo, di ba, hinahawakan mo sa balikat, pag magkakasama kayo, no, dati ho, may sakristan ako, magkaibigan silang sakristan. Pero dahil nagpo-prosesyon, kailangan maayos na tingin nila, nakaganon sila. Dahil close silang dalawa, no, magkaakbay sila nagpo-prosesyon. Dahil best friend yung dalawang sakristan ko nung yon, na naglalakad sila sa prosesyon, o nakaakbay. Kasi biniro ko, namamasya lang sa luneta. Bitaw muna, mamaya na yan, nagpo-prosesyon tayo, kailangan maayos ang tingin. Our closeness also is seen by how we approach and touch one another. Kaya 'di ba, sa isang magkaibigan, normal ang magkaakbay, sa isang mag-asawa o kaya magkasintahan, pinapakita yung closeness nila ng walking while holding hands, no? Pinapakita yung closeness. Pinapakita yung pagiging malapit sa isa't isa. Pag yung misis ayaw nang hawakan ng kamay ng mister, naku, kabahan ka na, may kasalanan ka. Paghahawak ka sa kanya, bibitawan niya ang kamay mo, may ginawa kang mali. Isipin mong mabuti. Pero kung meron closeness sa isa't isa, you are not afraid to touch one another.
to hold the hand, hawakan sa braso, sa balikat, o kaya yumakap. Sa ating ebanghelyo, ang paghawak ni Jesus sa taong ito na pipi at bingi ay nagpakita ng kanyang pagiging malapit sa kanya. Kahit sa mga isinasantabi ng lipunan, kahit sa mga dukha sa paningin ng tao, sa taong wala, ang meron lang ay mga kaibigan na inilalapit siya sa Panginoon. God showed His closeness to him by touching him. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano, pwede tayong lumapit sa Panginoon na malapit sa puso natin. At sabihin din natin, Panginoon, hawakan mo ako sa panahon ng kahinaan ko. Pag mong bibitawan ang aking kamay sa panahon gusto ko nang tumakbo at umalis. Pag mong bitawan ang aking kamay sa panahon na gusto ko nang sumuko at nawawala ng pag-asa. At magandang balikan natin ang unang pagbasa. Sinasabi ni Isaías na sa Panginoon mayroong pag-asa. Dahil pati ang pipi at bingi, kanyang pinagagaling. Sa presensya ng Diyos, sa piling ng Diyos, laging may pag-asa. Kapag napapagod tayo, nariyan si Jesus, ang bukal ng pag-asa kung saan tayo pwede magpahinga. Andyan si Jesus, kung saan tayo pwedeng uminom sa kanyang karunungan, aral at turo, nang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob. Hawakan ni Jesus ang napapagal nating puso. Hawakan ni Jesus ang ating tenga at mga dila sa mga panahon na ayaw na nating makinig o ayaw nating ipahayag ang kanyang kabutihan. Hayaan mo na hawakan ka ni Jesus sa panahon ng iyong kahinaan. Hayaan mo na hawakan ka ni Jesus sa panahon na ang tingin mo sa sarili mo ay isinasantabi ka na lang. Nariyan si Jesus, kasama ka ni Jesus. Hindi ka pababayaan ni Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, hindi naman natin pwede ikaila. Bagamat hindi natin pinagdiriwang sa liturhiya dahil ito'y araw ng linggo, ay nariyan din ang pinagdiriwang natin ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria. At para sa ating mga Pilipino, malapit sa ating puso si Maria. At maganda makita sa buhay ni Maria na siya din ay kasamang nag-aakay sa atin palapit kay Jesus. Si Maria na ating ina ay kasama natin, kalakbay natin. Siya ay nauna sa atin bilang modelo ng ating pananampalataya. At kahit sa Ebanghelyo, maraming pagkakataon na inakay niya ang tao palapit kay Jesus. Kung babalikan ho natin ang kwento sa kasalan ng Kana, ang bilin niya doon sa mga tao na naubusan na ng alak sa kasalan at para hindi na mapahiya. Ang sinabi ni Maria, gawin ninyo kung ano ang sasabihin niya. Do whatever He tells you. Do whatever Jesus tells you. At yan din ang paalala sa atin ni Maria. Siya'y kalakbay natin, siya'y kasama natin bilang ating ina. At siya din nagpapaalala sa atin, sumunod kay Jesus na malapit sa puso natin, makinig kay Jesus dahil siya ang gabay natin at pag-asa natin. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, umiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating pagaling magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Idalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel ang lahat ng mga banal, ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madama nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng lahat ng mga banal at namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Cordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media account. Number 1, Facebook account. Number 2, YouTube account. Number 3, Instagram account. Number 4, Threads account. Number 5, X o Twitter account. At number 6, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at panlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagabasbas, kanina ay binanggit sa atin yung mga official na social media accounts ho natin. Number 1, Facebook. Number 2, YouTube. No? At lalo na po na magandang makita natin, no, na lalo na sa ating mga kadeboto ay updated tayo sa mga gawain ng ating dambana at simbahan. Kaya ho, maganda rin no, na mag-subscribe tayo sa account talaga ng simbahan. Dahil nakarating din po sa amin na medyo nababahala din kami na may mga nagla-live kuno ng misa ng Quiapo. Ang ilalagay ngayong date ay ngayon. Pero ho, recorded. May kakilala ho ako, sinabi sa akin, Father, nagsimba ho ako ng alas 6 ng linggo. Eko, wow. At pinakita niya sa akin yung picture. Eko, bakit si Monsignor Ding ang nagmimisa? Ako yung nagmisa. At doon ko nakita, ay recorded pala yun 3 years ago. Tapos pinapakita na misa daw yun ngayon dito. Yun pa lang ho, panloloko na ho yun ng kapwa eh. At meron din po may kita nyo sa YouTube na nakalagay na yung thumbnail, mukha ng Nazareno, nakalagay Quiapo Live Mass. Pero pag click mo, misa sa ibang lugar. Panloloko din ho ng kapwa yon. Bakit mo pinapakitang misa sa Quiapo at nilalagay na misa sa Quiapo? Hindi naman. Kaya po, maganda para malaman natin ano yung mga misa ho dito, lalo na mo sa mga nakikiisa, ng mga may sakit at may matatanda na nasa bahay. At ganoon din ang mga kadeboto natin na nasa ibang bansa na mag-subscribe no, sa ating mga social media account, lalo na po sa YouTube, kung saan po talamak ang mga ganitong klase ng gawain. Let us be vigilant, no? At ganoon din, subscribe po tayo sa YouTube natin para ang nakikita natin ay opisyal na post mismo
ng simbahan ng Quiapo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawaan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.